magbubuntis ka, Rebecca. At ang asawa ko ang magiging ama. Ano bang tingin ninyo sa akin? Palahian? Babayaran ka namin kahit magkano, Rebecca. Mapayag na ako dun sa gusto ninyo naman. Ako nagsilang sa kanya, kaya iuwi ko siya sa amin. Rebecca, usapan natin, ipagbubuntis mo lamang siya. Pero sa amin mapupunta ang bata. Kami ang magiging mga magulang niya. Hindi na ako pumapayag sa kasunduan natin. Kaya kahit kailan hindi mo maiintindihan kung ano pinagdadaanan ko ngayon, tanggap ko naman na hindi mo ako mahal. Parang awa niya ako na lang magpapalaki sa kanya. Akin na, anak ko! Akin na! Bigay mo sa akin ang anak ko! Tumigil ka! Usapan naman, Rebecca. Kaya sumunod ka na lang sa usapan natin. Tawarin mo ko, Rebecca. Pero para na rin to sa kabutihan ng bata. Kapalit ng napakalaking halaga, pumayag siya sa isang kasunduan, ang maging isang baby maker na mag-asawang hindi magkaanak. Binuntis at inalagaan, subalit matapos maanakan, binayaran kapalit ng kanyang sanggol. Kaya bang ibsa ng isang kasunduan ang sakit na nararamdaman ng isang inang inilayo sa kanyang anak? Mga kapuso, tunghayan po natin ang natatanging kwento ng buhay ni Rebecca Escobar. Cute-cute. Ang ganda-ganda naman ang anak mo, Pilar. Siyempre naman, no, manang-mana sa ina. Hay nako, Rebecca. Pati pa kasi hanapin ang Prince Charming mo at mag-anak ka na. Uy, Vanessa, anong pinagsasabi mo dyan? Yan, ang hilig mo sa bata. Perfect ka maging ina. Swerte nga magiging anak mo eh. Para namang hindi ko rin pinapangarap yon. Siyempre, gusto ko rin naman makilala ko yung Prince Charming ko. Tapos, kakaroon kami ng anak, diba? Tapos, kakaroon kami ng maliit na pamilya. Pero alam mo naman, hindi pa pwede mangyari yun, diba? Ako lang inaasahan ng pamilya ko. Rebecca! Rebecca! Nay, bakit? Ano nangyari? Kapatid mo! Bagamat 8 taong gulang pa lamang, si Rebecca na ang sumusuporta sa kanyang ina at kapatid na si Boy. Uy! Alam, kanya pa mo lang uwi yung kinakabahan na nga ako eh. Nainom niyo na ba ng gamot? Naku, isang araw pa walang gamot siya. Wala naman tayong perang pambili. Hindi ko na nga alam kung pinaparusahan tayo ng Diyos eh. Wala na nga tayong pera. Sakit pa sa puso, naging sakit ng kapatid mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Hirap na hirap na ako. Ay, huwag ka na umiyak na. Hirap na ako. Dami na nagkakasakit pa yung kapatid mo, anak. Ay, may awa ang Diyos. Nagawa ko ng paraan, ha? Vanessa, baka naman pwede kita makausap sandali. Sige na. Sandali lang ha. Ay, naku. Ano ka ba naman? Nakita mo ba sino yung customer ko? Baka ma-visit sa akin yan at hindi na ako bigyan ng malaking tip. Pasensya ka na. Kailangan ko kasi mangutang eh. Baka naman mayroon ka dyan kahit konti. Para lang sa kapatid ko. Naku ate, alam mo naman yung kwento ng buhay ko. Yung kinikita ko dito, binibigay ko lang sa pamilya ko. Ising kunduling alangan ko eh. Kay Mama San. Ba't di ka bumalik kay Mama San? Ay, naku. Alam mo naman, sagad na rin ako, di ba? Wala na akong mababali doon. Maliit ng kita ko bilang waitress dito sa club eh. Ewan ko ba sa'yo? Bakit kasi nagtsatsaga magpunas ng lamesa dyan? Mag-GRO ka na rin. Maganda ka. Sexy. Naku, bibenta ka ng malaking malaki. Sabihin mo lang sa akin ha, hahanapan kita ng galanting customer. Ako bahala sa'yo. Huwag na talaga. Alam mo naman kahit gustuhin ko, hindi
talaga kaya na sikmura ko. Hindi ko lang kaya. Kung makapagsalita ka dyan, ha? Ako, kung di lang kita best friend, ha? Matagal na kitang binatukan. Parang dumi-dumi ng trabaho ko. Hindi naman sa ganun. Pasensya ka na. Alam mo naman kasi nire-reserva ko lang yung sarili ko para dun sa mamahalin ko, diba? Para sa magiging asawa ko. Sorry na talaga. Huwag May na. nanay mo tumawag, may emergency daw. Nay? Nay, ano nangyari? Anak, kapatid mo sa lubid ko na. Natatakot kasi ako baka kung anong mangyari hirap na siyang huminga kanina. Ano po bang sabi ng doktor? Sa ngayon, ayos na siya. Kaya lang kailangan pa rin siyang obserbahan. Kaya dito muna siya. Nay, Mauintindihin. paano namang hindi kita intindihin? Alam mo naman, ayoko nakikita umiiyak ka. Na, pagpasensyahan mo na ako. Hindi ko na talaga mapigilan umiyak Wala na nga tayong kapera-pera. Tapos eto, saan tayo kukunin babayad sa ospital? Gamot pa lang kapatid mo, anak, ang mahal-mahal na. Baka naman may kakilala kang may pera. Marami akong kilalang may pera. Pero good luck na lang kung magpapahiram yung mga yun. Mahirap na ako. Litong-lito na yung utak ko. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera. Eh, kung may pera lang ba ako, di ako na nagpahiram sa inyo. Miss. Pogi, Pwede ba kayo? oo naman. Pero hindi ikaw. Kasama mo. Ito. Ay, bossing, pasensya na. Nagkakamali kayo sa akin. Ano ba? Eh, sandali lang ha. Aayusin ko to ha. Sandali lang. Tanga? Di ba kailangan mo ng pera? Ito na yung pagkakataon mo. Oo nga, pero hindi ko kaya to. Ay, kayanin mo, Day. Paano na yung kapatid mo? Ganun lang kasimple. Pogi. Okay na. Magkano ba? 3,000. 3,000? Ay, ang ginto. Ako pa naman. Kasi virgin pa yan. Tsaka saan yung sariwa yan? Ako, panalong-panalo ka na dyan. Hindi ka magsisisi. Dahil sa matinding pangangailangan, napilitan si Rebecca na sumama sa lalaking iyon. Pasok. Upo ka muna dyan. Upo ka muna. O paano? Galingan mo, ha? Gusto ko, masulit naman yung 3,000 ibabayad ko sa'yo. O, eto. Bilangin mo. Sakto na yan, ha? Salamat po. Baka naman umangal pa yung pagbibigyan ko sa'yo. Parang Billy. Parang Billy, happy birthday! Tagal mo naman. May regalo ko sa'yo. Paano? Ikaw na bahala dyan, ha? Huwag mo nakabutan yan. Bayad na yan.
Sorry po. Bakit ka nagsusorry? Akala ko kasi kaya ko. Pasensya na po. Isusoli ko na lang po tong pera. Huwag na, huwag na. Oh? Huwag na. Tabi mo na yan. Saan ka ba talaga nakakuha ng kaibigan ko? Pasensya mo na yun, ha? Gago kasi talaga yun. Pati ako, idadamay pa niya sa kalokohan niya. Alam mo, hindi ko naman talaga gawain to. Asawa na ako. Higit sa lahat, mahal na mahal kong asawa ko. Ako din. Hindi ko rin talaga. Oo. Alam ko na. Halata naman. Kaya lang yung kapatid ko kasi nasa ospital. Kaya sinubukan kong gawin to kasi. Huwag mo na lang ibalik sa akin yung binayad sa'yo. Tulong ko na lang. Sige na. Kunin mo na yan. Kunin mo na yan. Makakatulong yan sa kapatid mo. Huwag kang mag-alala. Walang kapalit yan. Bakit ka umiiyak? Wala po. Ngayon lang kasi ako nakakilala ng isang taong kasing bait ninyo eh. Hayaan nyo, babayaran ko kayo. Pagka nakaipon po ako, babalik ko to sa inyo. Huwag na. Hindi na kailangan. Tulong. Wala kapalit yan. Kaya mo na yun. Naging isang palaisipan kay Rebecca ang kabaitan ni Billy. Palagi niya itong naiisip. Hanggang sa... Ano? Ibig sabihin wala nangyari sa inyo pero binigyan ka ng extra? Wala nga. Nagkwentuhan lang kami, tapos hiningi niya yung address dito. Eh, sira pala ulo niyan eh. Nagwawaldas ng pera. Pakilala mo ako dyan. Uy, hindi mabait lang talaga yung tao. Tsaka alam mo nga, galang siya sa babae. Sandali lang. Crush mo ano? Ikaw talaga, alam mo, ang dumi-dumi ng utak mo, malisyosa ka. Hindi nababaitan lang talaga ako dun sa tao. Oh, May bisita ka. sino daw? Billy. O siya, sige. Iwan ko muna kayo. Anong ginagawa mo dito? Rebecca, siya yung asawa ko. Si Isa. Basta. Hindi ba nakwento ko sa'yo na baog yung asawa ko? Pero gustong-gusto namin magkaanak. Kaya kami nagpunta dito. May hihingin sana kami sa'yo. Ay, ano ho yun? Rebecca, gusto talaga namin magkaanak. Kaya lang baog ako kaya hindi pwede. Naisip namin mag-asawa na baka pwedeng ikaw magbuntis. Hindi ko yata maintindihan yung sinasabi ninyo. Magbubuntis ka, Rebecca. At ang asawa ko ang magiging ama. Pag naipanganak mo na yung bata, ibibigay mo sa amin. Babayaran ka namin kahit magkano, Rebecca. Ano bang tingin ninyo sa akin? Palahian? Hindi naman sa ganun, Rebecca. Kaya nga kami nakikiusap sa'yo eh.
Alam mo, napakalaking tulong nito para sa aming mag-asawa. Wala akong pakialam sa problema ninyo mag-asawa. Hindi ako palahi ang aso. Pwede ba umalis na kayo dito? Akala nila, ganun kadali yun? Gusto nila magbuntis ako para sa kanila? Gaga, baby maker tawag doon. Naririnig ko na yan. May ganun talagang trabaho. Ay, basta ako, hindi nila ako mapapapayag ng ganun-ganun lang, no? Tsaka hindi talaga imposibleng mangyari yun. Wala. Kaya dali. Nay! Nay! Anak, ang kapatid mo, kailangan siyang operahan eh. Lumalala ng bara sa puso niya. Ang laki na mga gasos, anak, kaya humihingi ang doktor ng 100,000 piso. Nay, ganun kalaking pera. Alam mo na, kaya nga natatakot ako eh. May sabi ng doktor, sa loob ng 1 linggo, pag dinoperahan ng kapatid mo, hindi siya mamatay, anak eh. Ano gagawin natin? Kung paano, kailangan ko na pumunta sa bar. Sige. Salamat sa pagsama, ha? Nurse, pwede mo makigamit ng telepono? Outside line ko. Sige, dial 9. Salamat. Hello? Pwede kay Billy? Upang maipagamot ang kapatid, napilitang kumapit sa patalim si Rebecca. Pumayag na din siya sa alok ni na Billy at Iza. Hindi nagtagal. Lumipat na din siya sa tahanan ng mag-asawa. Liga, pasok ka. Pasok ka. Iwan ko muna kayo. Pwede ka pang umatras kung gusto mo. Hindi. Mayag na ako eh. Kailangan kong gawin to. Rebecca, sa una nilang pagtatalik ni Billy. Kung kaya't ilang beses nilang sinubukang magsiping hanggang sa magdalang tao si Rebecca. Subalit hindi magiging madali ang lahat para sa kanya.
Mauna muna ako sa loob. Nakausap ko na yung mga taga-ospital. Okay na yung kapatid mo. Salamat naman sa Diyos kung ganun. Bayad na rin yung ospital, kaya wala ka nang poproblemahin. Pwede ko kayong makita yung kapatid ko. Huwag na muna siguro, Rebecca. Hindi naman kasi nila alam yung napagkasunduan natin. Baka maguluhan lang sila. Miss na miss ko na kasi yung pamilya ko eh. Huwag ka na malungkot. Ito, may sorpresa ako sa'yo. Ano to? Tingnan mo. Bibingka! Ay! Labis ang pag-aalala at pag-aalaga ni Billy kay Rebecca. Isang bagay na nagpahulog ng loob ng dalaga sa lalaki. Ako na dyan. Mamaya mapagod ka pa eh. Ako na. Hindi naman ako lumpo eh. Kaya ko na to. Ito, juice. Ka pa. Walang kape. Kuha kita mamaya. Oh, buti gising ka na. Ay, eto, tama-tama. Pirmahan mo na. Ano yan? Ha? Wala to. Para lang may peace of mind kami mag-asawa. Nakalagay lang dito na pagkapanganak mo, sa amin na mapupunta yung bata. Oh, pirmahan mo na. Ito. Oh, bakit? Ibig bang sabihin nito, kapag naipanganak ko na yung bata, hindi ko na siya pwedeng makita? Yun naman ang usapan natin, Rebecca eh. Huwag ka mag-alala. Bibigyan naman namin ng magandang kinabukasan ng bata. Pinirmahan din ni Rebecca ang kontrata bilang katibayan ng kanilang kasunduan hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ni Rebecca. Naku, Rebecca, ang anak mo. Tingnan mo, ang ganda mo. Ako, ang ganda-ganda niya. Rebecca, kamukha mo yung anak mo. Rebecca, i-request sana namin ikaw muna mag-alaga sa sanggol hanggang sa makaya na niya na wala ka na. Makalipas ang 2 buwan, isang pagtatapat ang magpapabago sa matiwasay na pagsasama ni na Rebecca, Billy at Iza. Rebecca, bakit? Wala. Ang ganda-ganda kasi ng anak natin eh. Tignan mo.
Ay, ayun no. Umingiti-ngiti pa kahit tulog. Yan ang daddy mo. Rebecca, Pasensya ka na, Billy, ha? Kaya lang hindi ko sinasadya, pero mahal na kita. Ha? Nung unang beses pa lang kitang makita, gusto na agad kita eh. Tapos nung nagsama tayo dito sa bahay, minahal kita. Kasi, yung tatay ko, bata pa lang ako, iniwan na kami. Mga tiyuhin ko naman, binubugbog ako. Kaya, nung dumating ka sa buhay ko, ikaw yung kauna-unahang lalaking nagpakita sa akin ng kabaitan. Kaya hindi ko man sinasadya. Minahal kita. hindi ko na alam kung ano bang sasabihin ko, Rebecca. Billy, umalis tayo dito. Ikaw, ako, anak natin, no? Tayong tatlo. Lumayo tayo. Pwede tayo maging isang maliit na pamilya, di ba? Huwag ka mag-alala, ipinapangako ko sa'yo. Magiging masaya tayo. Rebecca, maganda ka. Mabait. Hindi ka naman mahirap mahalin eh. Kaya lang may mahal na ako. Si Isa. Asawa ko. Mahal na mahal ko siya. Matututunan mo rin naman ako mahalin eh. Basta sama-sama tayong tatlo, di ba? Patawarin mo ko, Rebecca. Hindi ko naman akalain na ahantong sa ganito ang lahat eh. Saan mo dadali ng salpon? Teka, itatakas mo ba ang bata? Parang awan niyo na, hayaan niyo na lang ako. Hindi mo pwedeng kunin ng... Wag! Bakit hindi pwede? Ha? Anak ko ito! Ako ang nagsilang sa kanya, kaya iuwi ko siya sa amin. Rebecca, usapan natin, ipagbubuntis mo lamang siya. Pero sa amin mapupunta ang bata. Kami ang magiging mga magulang niya. Hindi ako papayag. Hindi niyo makukuha sa akin ang anak ko. Hindi na ako pumapayag sa kasunduan natin. Rebecca, alam ko ang nararamdaman mo. Alam mo ang nararamdaman ko? Bakit? Anong alam mo sa pagiging isang nanay? Nanay ka na ba? Hindi! Kaya kahit kailan hindi mo maiintindihan kung ano pinagdadaanan ko ngayon. Parang awa mo na. Ibigay mo na lang sa akin ang anak ko. Akin na, anak ko! Akin na! Ako ang anak ko! Bili tayo dyan! Baka masaktan ka na! Bitawan mo na siya, Rebecca! Anak! Bigay mo sa akin ang anak ko! Tumigil ka! Usapan na tayo, Rebecca. Kaya sumunod ka na lang sa usapan natin. Patawarin mo ko, Rebecca. Pero para na rin to sa kabutihan ng bata.
Roy? Billy? 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 Isa? Billy? Isa? Rebecca, gusto naming humingi ng tawad sa'yo. Pero kailangan nating sundin ang kasunduan. Ang bahay na benta na namin. Muli, patawad, Billy. Anak, ano pa istorya niyang lampi na ito araw-araw tinititigan mo? Wala po, Nay. Alam mo, anak, pag handa ka na ikwento, andito lang ako. Nay! Nay! Oh. Ginilito niyo po, kumukulo na. Ah, sandali lang, nak, ha? Becca, may sulat ka. Salamat. Pakit mo na lang po. Thank you po. Salamat. Hindi ko alam kung galit ka pa rin sa amin. Pero kung ano pa man, pinaabot lang namin na ayos ang iyong anak. Malusog siya at palaging nakatawa. Kami ang kinikilalang magulang niya. Sa ngayon. Pero darating ang panahon na ipapaalam din namin ang katotohanan. Hinihiram lang namin siya. Pero ikaw ang nanay niya. Ikaw at ikaw lamang. Walang ibang pwedeng pumalit sa'yo na ina niya. Magpakailanman. Bekbek, ilang taon na ngayon yung anak mo? 7 years old na siya ngayon taon. Ganong katagal mo siya nakasama? 1 buwan. Yung 8 months na yon, nagbago na ang isip mo noon, di ba? Pero paano nangyari na napilitan ka na iwanan yung bata sa kanila? Inisip ko kasi yung pinagkasunduan namin. Bagay inisip ko rin na nakatulong sila sa akin sa kapatid ko. Inisip ko rin na hindi ko pa siya kayang buhayin. Sa kanila siguro maganda yung kinabukasan kasi nakikita ko naman kahit papano. Mahal na mahal nila yung bata. Kamusta naman yung naging relasyon ninyo nung misis? Bait naman po. Pero inaamin mo na humantong doon sa napaibig ka na rin talaga doon Inamin sa ko sa kanya. Doon sa lalaki. Pero sinabi niya sa akin, hindi po pwede dahil mahal niya rin yung asawa niya. Yung pinagkasunduan lang namin ang dapat mangyari. Naiisip mo pa ba si Roy Roy? Walang araw na hindi. Anong mga bagay-bagay ang naituro sa'yo niyang pinagdaanan mong yan, Bekbek? Naging matapang ako sa lahat ng pagsubok na naranasan ko. Kung ngayon nangyari yon na may lumapit sa'yo, papayag ka pa kaya ngayon? Hindi na po.
Gusto ko po pag nagkaroon po ako ng linang anak, talagang akin. Hindi yung sa ibang tao. Kung halimbawa na nanonood si Roy Roy, anong masasabi mo kay Roy Roy? Masasabi ko lang, sana mapatawad niya ako. Maintindihan niya kung bakit nangyari yun. At sana, kung nasan man siya ngayon, mahal na mahal ko siya. Walang araw na hindi ko siya naiisip. Tapos siguro, kilalanin niya pa rin ako kahit papaano. Lagi kong dinarasan na sana makita ko pa. Kahit nga sana bago ko mamatay, makita ko pa eh. Yun ang gusto ko. May mensahe ka sa mga magulang ni Roy Roy ngayon? Isa lang po masasabi ko kung nasan po kayo ngayon. Sana po mahalin niyo po yung anak ko. Sana po yung sabi niyo na pagdating ang panahon na ipakikilala niyo ako, sana po tuparin niyo. Alam niyo naman po kung saan niyo ako mahanap eh. Kayo hindi ko alam kung nasan kayo. Minsan naisip ko sana makasama ko naman siya kahit isang beses lang. Sana sabihin niyo sa kanya yung totoo kung bakit nangyari yung nangyari nung ganun. Bakit siya napunta sa inyo. Alam ko may tiwala ako sa inyo kung bakit ako pumayag. Alam ko. Bekbek, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. At sana Kamel. yung hinahanap-hanap mo, ano man yun, matagpuan mo na sa lalong madaling panahon. Hindi ko ito makakalimutan. Maraming salamat sa inyo, Tita Walang Mel. anuman, Bekbek. Maraming pong salamat sa magpakailanman. Maraming salamat din po kay Ate Jean. Hindi dahil sa kanya. Hindi ko masasabi sa anak ko yung gusto kong sabihin. Kasi hindi ko naman alam kung nasan sila ngayon eh. Sana kung nanonood man yung mag-asawa, pakisabi lang. O nanonood man kayo, pakiyakap na lang yung anak ko ng mahigpit. Maraming pong salamat. Sa kabila ng mapait niyang karanasan, nananatiling matatag si Rebecca sa pagharap sa kanyang bukas dahil batid niya na kahit saglit lamang, naging ina siya sa kanyang anak. Sadyang hindi maiibsan ng kahit anong kabayaran o kasunduan ang sakit at pangungulila na nadarama ng isang inang nawalay sa kanyang anak. Walang halaga ng pera o kontratang makakapantay sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay.